Good day, everyone. I'm Cassandra Everett Antonio from Block 19. We will discuss the Corazon C. Aquino's speech before the United States Congress on September 18, 1986. Here's the knowledge objectives. Recognize the main themes and arguments presented in Aquino's speech. Identify the key events leading up to Corazon Aquino's speech, including the EDSA revolution and the Marcos regime. Evaluate the relevance of the speech to the present time. Let's take a look back on the background of Corazon Aquino. Maria Corazon Cory Sumulong Cojuangco Aquino was born on January 25, 1933 in Panique, Tarlac. She was born to the prominent Cojuangco family. When we say prominent, important or a famous family. She served as the 11th President of the Philippines from February 25, 1986 to June 30, 1992. So, 6 years yung presidential term niya. She was the wife of Benigno Ninoy Aquino Jr., an assassinated opposition leader during martial law. She died on August 1, 2009 at Makati Medical Center at the age of 76 due to cardiorespiratory arrest after complications of colorectal cancer. She graduated at Far Eastern University. Tinagurian din siyang Woman of the Year ng Time Magazine noong 1986 and also chosen as one of the most influential Asians of the 20th century by Time Magazine in 1999. She was also the first democratically elected president and first female president in Asia. Hi, my name is Priscilla Mel Piano, Block 19. I discussed the introduction of President Corazon C. Aquino. President Corazon C. Aquino was invited to address the United States Congress on September 18, 1986, in acknowledgement of the peaceful EDSA revolution which led to the ousting of Marcos and enabled Aquino's ascent to the presidency. Si Corazon Aquino ay nagsilbi bilang ikalibang isa ng presidente ng Pilipinas at tinanghal na Woman of the Year ng Time Magazine noong 1986. Napili rin siya bilang isa sa most influential Asians of the 20th century ng Time Magazine noong 1999. She began her speech with the story of her leaving the United States 3 years prior as newly elected wife of Ninoy Aquino. She then highlighted Ninoy's unwavering conviction and resolve in the face of operations under Marcos. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa kwento ng kanyang paglisan sa Estados Unidos 3 taon bago bilang bagong halal na asawa ni Ninoy Aquino. Pagkatapos ay binigyang diin niya ang hindi natitinag na paniniwala at pagpapasya ni Ninoy sa harap ng pang-api sa ilalim ni Marcos. 3 beses na ikinikwento ni Corazon siya at ang kanyang pamilya na si Tos Ninoy. Ang pagkakukulong niya sa ilalim ng martial law, ang kanyang hunger strike, at sa huli ang kanyang pagpatay noong Agosto 23, 1983. Si Corazon Aquino ang pinakatanyag na figura ng 1986 People Power Revolution na nagtapos sa 20 years taong pagmamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos. Good morning everyone, I am Erica May Asho and this is my part. The government sought to break him by indignities and terror. They locked him up in a tiny, nearly airless cell in a military camp in the north. They stripped him naked and held a threat of a sudden midnight execution over his head. Ninoy held up manfully under of all it. I poorly did as well. For 43 days, the authorities would not tell me what happened to him. This was the first time my children and I felt we had lost him.
Sa madaling salita, ang gobyerno ay gumamit ng mga pang-aabuso at takot upang sirain ang espiritu ni Ninoy. Ikinulong siya sa isang maliit at walang hangin na selda, hinubaran at pinagbantaan ng bitaw. Ang mga ito ay mga paraan upang takutin at sirain ang kanyang kalooban. Ang paghihiwalay ni Ninoy mula sa kanyang pamilya ay isang anyo ng paghihirap. Ang kawalan ng impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan ay nagdulot ng matinding pagkabalisa at takot sa kanyang pamilya. Ang gobyerno ay nagtangkang itago ang katotohanan mula sa pamilya ni Ninoy. Hindi nila sinabi kung ano ang nangyari sa kanya na nagpalala ng kanilang pagdurusa. Ito ay nagpapakita rin ng lakas ni Ninoy sa kabila ng lahat ng paghihirap sa kanya naranasan na natili siyang matatag at hindi nagpatinag. While Ninoy survived imprisonment, the ordeal of his subsequent trial and 40 days hunger strike felt like another loss for Corazon Aquino and her family. Habang nakaligtas daw si Ninoy Aquino sa pagkakakulong, ang matinding pagsubok sa kanyang kasunod na paglilitis at 40 araw na hunger strike ay parang isa na namang kawalan para kay Corazon Aquino at sa kanyang pamilya. Carl said, when that didn't work, they put him on trial for subversion, murder, and a host of other crimes before a military commission. Ninoy challenged its authority and went on a fast. If he survived it, he felt God intended him for another fate. We had lost him again, for nothing would hold him back from his determination to see his fast through to the end. He stopped only when it dawned on him that the government would keep his body alive after the fast had destroyed his brain. And so, with barely any life in his body, he called off the fast on the 40th day. Nang hindi daw iyon gumana, iniharap siya sa mga paglilitis para sa subversion, pagpatay iba't ibang krimen sa harap ng isang komisyon ng militar. Hinamon ni Ninoy ang otoridad nito at nag-ayuno. Kung nakaligtas siya rito, naramdaman niyang nilayon siya ng Diyos para sa isang pangkapalaran. Nawala na naman siya sa amin dahil walang makakapigil sa kanyang determinasyon na makita ang kanyang pag-aayuno hanggang sa wakas. I held fast to Ninoy's conviction that it must be by the ways of democracy. I'd held out for participation in the 1984 election the dictatorship called, even if I knew it would be rigged. I was warned by the lawyers of the opposition that I ran the grave risk of legitimizing the foregone results of election that were clearly going to be fraudulent, but it was not fighting for lawyers but for the people in whose intelligence I had implicit faith. By the exercise of democracy, even in an dictatorship, they would be prepared for democracy when it came, and then also it was the only way I knew by which we could measure of power, even in the terms dictated by dictatorship. The people invalidated me in an election shamefully marked by government thuggery and fraud. The opposite swept the election, garnering a clear majority of the votes even if they ended up, thanks to the corrupt Commission on Elections, with barely a third of the seats in Parliament. Now I knew our power. Hinawakan daw ni Corazon
ng mahigpit ang paniniwala ni Ninoy na ito ay dapat na sa pamamagitan ng mga paraan ng demokrasya. Pinaglaban niya ang pakikilahok sa halalan noong 1984 na tinatawag na diktadura, kahit na alam niya itong ay niloloko. Binalaan siya ng mga abogado ng oposisyon na nangangako siya na gawing lehitimo ang mga naunang resulta ng halalan na malinaw na magiging mapanlinlang, ngunit hindi ito nakikipaglaban para sa mga abogado kundi para sa mga taong may katalinuhan. Sa pamamagitan ng paggamit ng demokrasya kahit sa isang diktatorya, magiging handa sila para sa demokrasya pagdating nito at saka ito ang tanging paraan na alam niyang masusukat natin ang ating kapangyarihan kahit sa mga terminong idinidikta ng diktadora. Ang posisyon ay winalis ang mga halalan na kuha ng malinaw na mayorya ng mga boto kahit na sila ay natapos. Salamat sa tiwaling komisyon sa halalan na may halos 1/4 ng mga pwesto sa parliament ngayon. Alam niya na ang ating kapangyarihan. Good day everyone. My name is Mary Ann B. Barte. Cory Aquino's presidency began with a focus on reconciliation after the EDSA Revolution, a peaceful movement that protected Filipino lives and freedoms. Cory Aquino's presidency began with a focus on healing and unity, particularly after the EDSA Revolution, which was a significant moment in Philippine history. The EDSA, or Epifanio de los Santos Avenue Revolution, also known as the People Power Revolution, was a non-violent movement in 1986 that successfully ended the authoritarian rule of President Ferdinand Marcos. This revolution is remembered for being largely peaceful, with millions of Filipinos, including ordinary citizens, religious leaders, and members of the military, coming together to demand change. Their collective effort protected lives, ensured that the transition of power was nonviolent, and ultimately secured the people's freedoms. Aquino, who became the new president, wanted to continue this spirit of unity by focusing on reconciliation and restoring democratic governance in the Philippines. She also boasted of the restoration of a fully constitutional government whose constitutions gave utmost respect to the Bill of Rights. Cory Aquino took pride in re-establishing a government that operated under a constitution dedicated to protecting the rights of freedoms of the people. The previous regime has often disregarded human rights and democratic principles. So, restoring a fully constitutional government was a major step toward democracy. This constitution, developed under Aquino's leadership, placed a strong emphasis on the Bill of Rights, a set of essential freedoms and protections for individuals such as freedom of speech, freedom of assembly, and the right to due process. By highlighting this, Aquino showed her commitment to a government that respected citizens' rights and upheld democratic values, contrasting sharply with the prior authoritarian rule. She reported to the U.S. Congress, "Again, as we restore democracy by the ways of democracy, so are we completing the constitutional structure of our democracy under a constitution that already gives full respect to the Bill of Rights." A jealously independent Constitution Commission is completing its draft, which will be submitted later this year to a popular referendum.
When it is approved, there will be elections for both national and local position. So, within about a year, from a peaceful but national upheaval that overturned this dictatorship, she shall have returned to full constitutional government. In this statement, Cory Aquino is explaining to the U.S. Congress her commitment to restoring democracy in the Philippines through democratic methods, by restoring democracy by the ways of democracy. She means that her government is following a transparent, legal, and fair process to rebuild democratic institutions rather than using force or authoritarian measures. Aquino mentions the creation of a new constitution that includes strong protections for individuals' rights, especially through the Bill of Rights, ensuring that the government respects and safeguards these rights. This constitution is being drafted by an independent commission, meaning it operates within political influence, reinforcing the integrity of the document. Once the draft constitution is complete, it will be submitted to a popular referendum where the Filipino people will vote on its approval. If the people approve it, elections will be held for both national and local office. Completing the process of democratic restoration, Aquino anticipates that within a year of a peaceful EDSA revolution, the Philippines will be fully governed by a constitutional democratic government. Good day, each and everyone. My name is Martin Lawrence Mispras. This is my part of my topic. She addressed a country na massive 26 billion the foreign debt, accumulated under the Marcos regime. She pledged to pay interest despite the fact that the Filipino people had not benefited from the loan. Sa madaling salita, sinabi nito, tinugunan niya ang napakalaking utang ng panlabas ng bansa. Sa higit kumulang 26 billion na naipon sa ilalim ng rehimeng Marcos. Higit pa doon, nangako siyang babayaran niya ito. Sa kabila ng katotohanang hindi nakinabang ang mamayang Pilipino sa mga utang. She argued the Philippines was unfairly illustrated in his option for repaying debts. Ngayon, nagtalo siya na ang Pilipinas ay hindi patas na pinaghigpitan sa mga opsyon na ito para sa pagbabayad ng mga utang nito. The Philippines received little international aid after the Marcos dictatorship displayed the country suffering. She even remarked that given peaceful character of EDSA People Power Revolution, our most have been the Chips Revolution era. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay nakatanggap ng kaunting tulong international pagkatapos ng diktadoryang Marcos. Sa kabila ng paghihirap ng bansa at dahil sa sinabi pa niya, dahil sa mapayapang katangian ng EDSA People Power Revolution, ay dapat ang pinakamurang revolution kailanman. The people struggle with the communist rebels' economic hardship while battling the massive debt. The debt was equivalent 2 billion. Half the export earnings went to interest payments with nothing to show for it for the Filipino people. Nakipaglaban ang mga Pilipinas sa mga rebuilding komunista at kahirapan sa ekonomiya habang nakikipaglihig ng utang. Ang utang na ito ay lumandag na 32 billion, kalahati ng mga export earnings.
ay napunta naman sa mga pagbabayad ng mga interes na walang may pakita para dito sa mga mamamayang Pilipino. And now, Aquino here speech with the gratitude for America Pass support, inviting them to help build the new Philippine democracy that world stand has become the freedom for both nations. Tinapos daw ni Aquino sa itong last sentence, tinapos ni Aquino ang kanyang talumpati na may pasasalamat sa nakaraang suporta ng Amerika. So buong puso, sabi niya, buong puso ng pasasalamat. Iniigit pa doon, nag-anya niya sa kanila na tumulong sa pagbuo ng isang bagong demokrasya sa Pilipinas na tatayo bilang isang taglaw ng kalayaan para sa dalawang bansa. Ito ay ang Pilipinas at ang Amerika. Yun lamang po. Maraming salamat.